Golden photos. Ito po ay isang uri ng money plant at ito ay tinuturing na swerte pagdating sa larangan ng feng shui. Mayroon ka bang golden photos sa inyo, sa tahanan mo, o maging sa garden mo? At pakiramdam mo, hindi ito nagdulot ng swerte or walang anumang good luck energies na dumating simula nang inalagaan mo ang halaman na yan. Ganito ang gawin mo para magdulot yan ng swerte sa iyo at huwag mo itong gawin sa golden photos mo dahil maaari pong magdulot yan ng grabeng kamalasan at maaaring magdulot din yan ng pagkakasakit. Iwasan po na gawin ito sa halaman na yan or bago ka maglagay, alamin mo muna ang mga dapat na ginagawa sa halaman na yan para makaakit yan ng good luck energies sa inyo. Meron pong mga tao na yumaman simula nang naglagay sila ng ganyan sa tahanan nila. At meron din pong mga tao na gumapang sa hirap simula nang ganito ang ginawa nila sa halaman na yan. Nakakalimutan nilang pangalagaan ang kanilang mga money plant. At lumipas po ang ilang panahon or taon, 1 taon, 2 taon. Bigla na lang silang nagkaroon ng problema at naapektuhan po ang kanilang wealth o nawalan sila ng pera. Sunod-sunod na trahedya sa kanila at talagang halos masimot na kung ano man yung naipundar nila. Huli na nang sila ay magtanong, malaki na ang naging damages sa kanila. At ang tanong nila, nangyari daw yun simula nang hinayaan nila yung golden photos sa harap ng pintuan nila. Kaya't pakatandaan ninyong mabuti kung meron kayong golden photos, iwasan nyong gawin ito. Ang video natin ngayon, pag-uusapan po natin kung ano ang pwedeng mangyari sa inyo kapag ganito ang ginawa ninyo or pinabayaan ninyo ang golden photos ninyo. At pwede pong magdulot ng swerte sa inyo ang golden photos, ganito ang gawin ninyo kung nagnanais po kayo makaakit ng good luck energies o ng swerte sa pera. At para din po doon sa may mga golden photos na hindi nila nararamdaman ng swerte, ito ang gawin mo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Meron po akong kakilala or isa sa mga malalapit sa akin at sila ay mas matanda po kaysa sa akin. At alam nila na ako ay nasa larangan ng astrology. Ngunit nitong mga nagdaang panahon, ako po ay hindi na nakakabisita sa kanila dahil ako po ay nagkaroon na ng pinagkakaabalahan. So meron po akong importanteng mga inaasikaso at bago kami hindi nagkita, maganda ang kalagayan nila sa buhay. At pinag-uusapan pa nga namin kung magkano ang kinikita niya sa loob ng 1 linggo. Kaya't alam ko na siya ay nasa magandang kalagayan or sila ay nasa magandang kalagayan dahil sa laki ng kinikita nila sa loob ng 1 linggo. At nabanggit ko sa kanila na ang kanilang golden photos ay malagong-malago na. Ang sabi ko, baka po pwedeng itrim na nila dahil po pwede namang tumubo yun. Yung pinutol nila na yun, pwede naman nilang itanim at tutubo naman yun. Hindi naman ito masasayang. Ang sagot nila, yun daw ay swerte. Ang paglago, yung pagdami daw ng photos sa kanila, ay nagdulot daw ng swerte sa kanila. So, hindi ko na po pinakialaman kung ano yung paniniwala nila dahil yun ang tingin nila. Lumipas po ang 1 taon, ako ay kanilang kinontak na pinapunta nila ako sa area nila at nung makita ko mga miyembro ng pamilya nila mayroong sakit
At ang golden photos nila ay gumagapang na sa lupa. Umabot na po sa lupa yung sobrang laki ng golden photos. Isa yon sa mga dahilan kaya't gumapang sila sa hirap. Wala na silang customer, kaya't wala na ring masyadong benta at malaki ang naging lugi sa negosyo nila. Nung sinabi ko na kailangan tanggalin ang nakagapang sa lupa dahil malas yan, huli na. Hindi ko na sinabi sa kanila na malaki na ang naging damages sa inyo. Dapat noon pa nung sinabi ko na itrim yung halaman na yan, sinunod na nila. Mga hindi mo dapat ginagawa sa golden photos mo para hindi ito magdulot ng kamalasan sa iyo. Para hindi ka matulad sa taong kakilala ko na kung kailan kumikita na sila ng malaki, nakalimutan naman nilang pangalagaan ang halaman na ito. Sila po ay mayroong negosyo at simula nang naglagay sila ng golden photos sa harap ng pintuan nila, isinabit po nila ang golden photos nila sa hanging basket. Nakalagay sa hanging basket at malagong malago. Nagdulot po talaga ng malaking kita sa kanila nung isinabit nila iyon. Sapagkat matagal na silang mayroong negosyo, ako po ay bumibili rin sa kanila, hindi ito ganun kalakas. Kaya't nung nakita ko na nung inilagay yung halaman na yun sa harap, sa pintuan nila, isinabit po sa hanging basket, lumago ang negosyo nila at ipinagmamalaki pa niya yung kita niya. So natuwa ako dahil nagdulot ng swerte sa kanila yung paglalagay ng halaman na iyon. Ngunit nung mapansin ko nung ako'y bumalik ulit, sumobrang lago po ang golden photos at sinabihan ko siya na itrim ang golden photos na nakalagay sa hanging basket dahil sobrang lago na nito. Ayon sa kanya, ito raw ang nagdulot ng swerte sa kanila at sa pananaw niya, suswertehin pa raw sila lalo kapag mas lumago pa raw ito. So hindi ko na po, hinayaan ko na kung ano yung pananaw niya. Hindi po ako nakabalik sa loob ng 1 taon dahil ako po ay mayroong importanteng pinagkakaabalahan. Nung ako ay kinontak nila at sinabihan nila ako na puntahan sila, doon ko po nakita na nalugmok sila. At ang golden photos na sinabi kong itrim nila dahil sumobrang lago, gumapang na po sa lupa. So mula doon sa hanging basket na nakasabit, bumaba ang golden photos at sumayad sa lupa. Malas yun. Touchdown po yun. Malas yun. Ano man ang halaman ninyo na isinabit ninyo bilang hanging plants, huwag niyong hahayaan yan na mag-overwhelm or lumago ng sobra-sobra at lalagpas na or aabot na sa lupa or sa sahig ng tahanan mo. Malas yun. Isa yan sa hindi mo dapat ginagawa sa golden photos. Ito po ang dapat na tinatandaan ninyo pagdating po sa pag-aalaga ng golden photos. Kung kayo po ay nagtatanim ng golden photos sa lupa or sa paso na nakalagay naman sa sahig, huwag ninyong hahayaan naman na umabot ito sa ceiling or dumikit ito sa ceiling ninyo or sa bubong. Malas din po yun. Magdudulot yun ng kamalasan din sa inyo. Isa po yan sa dapat ninyong tinatandaan kapag mayroong kayong golden photos para hindi yan magdulot ng kamalasan. Kung minsan yung mga tao na yumaman dahil sa paglalagay ng golden photos, hindi nila naalagaan yung halaman. Nagdulot din ng kamalasan sa kanila. Kaya't iwasan po yung pagtatanim ng golden photos na hindi ninyo nababantayan. Mahalaga po na binabantayan ninyo lalo na pagdating sa halaman na yan. Sunod, mga dapat na ginagawa ninyo para magdulot yan ng swerte. Lalong-lalo na po doon sa mga tao na may golden photos na sila sa tahanan
or sa tindahan nila or sa saang area man nila inilagay at hindi ito nagdulot ng swerte sa kanila, ito po ang gawin ninyo para ma-activate at magdulot ng swerte sa inyo. Itanim ang golden photos or ilagay sa square na hugis ng paso o sa irregular shape na paso. Diyan ma-enhance ang energies ng golden photos at ma-activate nito ang growth energy kapag inilagay ninyo yan sa east area ng tahanan ninyo o ng garden ninyo. Maaaring magdulot yan ng swerte sa buong pamilya mo. At para naman po doon sa nagnanais ng swerte sa kanilang pinansyal o swerte sa pera, nagnanais ka ng swerte sa pera, tabihan mo ang golden photos mo ng welcome plant o ZZ plant. Ilagay sa east area, itabi mo lang ang ZZ plant dyan. Silang dalawa ang pagtabihin mo kung nagnanais ka ng swerte sa pera. Financial gain po ang maidudulot na energies niyan kapag pinagtabi mo yan at inilagay mo sa southeast area. Pwede rin po sa east area, parehong umaakit yan ng swerte at paglago sa negosyo at swerte sa pamilya ninyo. Kung nagnanais ka ng protective energies, pwedeng itabi ang golden photos sa snake plant. Sunod, ang golden photos po ay pakabantayan ninyo na huwag ilalapit sa tubig. Ang ibig sabihin, kung nagnanais ka ng financial energies o swerte sa pera, huwag mo ilalapit ang golden photos mo sa aquarium, sa fountain. Maaari pong magdulot yan ng ibang enerhiya at maapektuhan yan ang pag-akit nito ng wealth energies. Ngunit kung nagnanais ka lang ng ma-purify ang air o nagnanais ka lang na luminis yung hangin or maalis yung mga toxin sa hangin, pwede mo ilagay sa tubig ang golden photos mo kung yun ang nais mo. Kung nagnanais ka ng wealth energies, huwag mo yan ilalapit sa tubig. Magdudulot po yan ng stagnant energies. Ang golden photos po ay mabisa pagdating sa pag-akit ng good luck energies. Ngunit kinakailangang alamin mo kung ano ang nais mo. Kung nagnanais ka ng wealth energies, iwasan na ilapit yan sa tubig. Kung nagnanais ka lang na magkaroon ng malinis na hangin or maalis ang toxin sa hangin, pwede mo ilagay yan sa tubig kung nais mo. Or kung kahit saan man sa area ng tahanan mo, pwede naman po. Kung nagnanais ka lang na magkaroon ng magandang ambience ang inyong living room, pwede po yan. Pero kung nagnanais ka ng wealth energies, iwasan mong ilagay yan sa tubig. Ang golden photos po ay maaaring magdulot ng swerte, ngunit maaari ding magdulot ng kamalasan. Para makaiwas ka sa mga malas na enerhiya na maaaring maidulot ng golden photos sa iyo, iwasan mo pong magawa ang mga bagay na ito dahil maaari itong magdulot ng kabaliktaran o grabeng kamalasan sa inyo. Kung minsan po kasi ang mga halaman na inaakala natin na magdudulot ng swerte, kaya't dinala natin yan sa tahanan natin. Kung minsan, yan din ang nagiging dahilan kaya ka gumapang sa hirap. O kung nagnanais ka ng pagbabago kaya't naglagay ka ng golden photos, alamin mo muna kung paano mo ito ilalagay para sigurado ka na magdulot yan ng good luck energies sa inyo. Maraming tao ang nagbago ang buhay o yumaman naman talaga sila. Ngunit nagkaroon din sila ng reversal of fortune o pagbaliktad ng kapalaran o maling pag-aalaga sa mga halaman na nagdulot na ng swerte sa kanila.